Nagsimula sa ushering ministry, ako po tulad po ninyo ay volunteer din. And habang tumatagal po ako, akala ko hindi ako magtatagal sa ushering. Pero habang tumatagal, mas lalo akong nagustuhan. Tapos unti-unti nang bumaba yung aking mga shield o yung mga guards. Hanggang sa ako'y hindi lamang po volunteer, kundi yung Pastor Paul namin doon, si Pastor Neil Perion sa Victory DRT, sabi niya, gusto mo bang maging ministry? Sabi ko, anong alam ko rin sa ministry? Okay lang ako, volunteer, pero wag mo na akong gawing ministry. But then again, tinapik uli ako ni Lord. So, pinangatawanan ko po yung pagiging ministry. And then, pagkatapos po noon, eventually, naging part po ako ng staff, although on a part-time base. Hindi naman po ako part ng staff, kundi parang volunteer pa rin, even part ako ng staff. I didn't become a full-time staff member and paid to that effect until 2015. Noong 2015 po, nakapag-aral po ako sa Every Nation Leadership Institute, and after that, by July 2015, naging part na po ako ng staff, paid staff for that matter. Now, siguro po, some of you ay naranasan po ninyo yung pag-merge ng Victory DRT at saka yung Victory, ano ba tawag dito sa Victory? Sentro. Hindi pa hindi pa Victory Baliwag eh. Sentro. Sentro, no? Tapos nag-merge siya in 2015, mga August o July, August na Ate Christy. At isa pong mga unang appointments o yung project na binigay po sa akin ni Pastor Lloyd, yung merge na po, is to head the ushering team. Kasi po, wala pa kaming permanent na ministry head ng ushering na manggagaling sa mga volunteers. So, isa po sa mga unang projects na pinangatawanan ko po ron ay i-professionalize yung ating pong paglilingkod sa pamamagitan po ng pagbibigay ng tithes. Dahil ako po'y naniniwala, kami naniniwala ni Pastor Lloyd, kami ni Ate Christy, no? Pag hinalagaan po natin ang pera ng Panginoon, nandun po yung kanyang biyaya. Kasi kalimitan po, no? Ang ating pong Panginoon, more than the topic of faith, more than the topic of love, no? Mas madalas po siyang nangaral pagdating po sa kanyang, sa pera. No? So, kung susundin po natin yung outline ng Bible, dapat every 4th week, finances po ang tinuturo dito sa pulpito. Ganun po kaalaga ang finances sa ating pong Panginoon. And therefore, yung pong aming ginawa ron ay para ma-professionalize po yung ating, pag sinabi ko professionalize, yung bang mayroong standard o may sistema. Hindi po yung professionalize in a commercial way, no? Pero mas meron pong sistema. Ang ating pong pag-serve sa ating pong congregation ay sinimulan po namin sa sacrificial giving sa tithes. So yung pong inyong ginagawa sa ngayon, yung meron tayong mga sistema, yung may nakatayo sa gilid, pati yung pag-fold ng tithes bag, pati yung sabay-sabay na nagmamarcha papunta po sa likod, tapos meron pang nagpo-collect doon, tapos sabay-sabay din pupunta at hindi bumababa si tatlo yata yung nakasunod doon eh. Ate Christy, no? 2 o 3. Pati yung pag-lock pa nga, dati may lock pa tayo doon, may mga kanado, no? Kasi yung ating pong services noon, meron 2 sa SM, no? Tapos meron tayong services dito. Eh syempre, hindi naman natin pwedeng iwan doon yung ating mga finances, kaya dinadala rito. So kaya may mga, talagang meron, may maleta pa eh, no? Tapos si Tito
Ed Mariano, nandito kasi dito, parang hindi ko yata nakita. Siya pa yung parang designated driver natin, no? Pagdala ng tithes. Anyway, ano po ba yung, why am I speaking about tithes? Well, nung pong sinabihan ako ni Maria to encourage you, marami pong pwedeng topics na pwedeng gusto kong ibahagi sa inyo. No? Pero normally, pag ganito pong mga General Assembly, normally topic na naiisip po namin is about serving. Pero sabi ko, ano kaya tungkol sa pagbibigay ang aking share sa inyo. And I'm sure, more than the other things na ginagawa po natin dito bilang usher, binabati natin yung mga pumapasok dito, inuupo po natin. No? Identified po yung mga ushering with regards to taking care and making sure na secure po ang pera po ng ating Panginoon. Tama po ba? No? Identified and by the way, marami na po ako narinig na pagpupuri, even from other churches, from other people, no? Na nung nakita po nila yung even yung within Bulacan, no? Nung nakita po nila yung sistema natin, sabi nila kahanga-hanga daw po yung how we take care of the finances of the Lord. And therefore, kaya ako sinishare dito yung tithes kasi baka meron din magtanong po sa inyo, well, regarding tithes, at least meron po tayong kaalaman. Tama po ba? Now, gusto ko pong simulan. Hindi ko magana yung ating. Right. Ano po ba ang apat na o iba't ibang klase ng pagbibigay? Alam po, nabanggit ko na dati, yung tithes ay hindi pagbibigay, kundi pagsusoli. Pero just for the sake of terminology, parang hindi na maiba. Meron pong iba't ibang klaseng pagbibigay. Meron po ba nakakalam? Aside from tithes. Ano po ba? Ano yung? Gifts. Aside from tithes, ano po? Tingnan ano yun? Gifts po. Gcash. Ano yun? Hindi ko pa yata nakita yung sabay. Doon na lang sa ating mga envelope, ano yung mga gawin? Love gift. Yes, love gift, pero meron pa mas formal na tawag doon. Offering. Oo, tama po si Ate Lourdes. So meron po tayong tithes, merong offering, pero meron pang dalawa. Anyone knows? Ano po? Mission. Aside from tithes, yan, see. Peace offering. Peace offering. Mission. Ay, hindi naman, no? Okay, sige, sasabihin ko na. No? According to the Bible, meron pong apat na klaseng pagbibigay. Una po yung tithes, which is the 10. Yun po yung ibig sabihin ng tithes, the 10. Meron po, kanina sinabi, offering. Ang offering po is more than about the 10. At meron din po, narinig nyo na po ba yung pagbibigay sa mahirap? Ano po ang tawag doon? Alms. Yan, tama, alms. At meron pang fourth type of giving. So meron tayong tithes, which is the 10. Merong offering, more than the 10. At merong alms, pagbibigay sa mga mahihirap. At meron pang pang-apat. Anyone? Meron premyo? Ayun, si Ate Vivian. Pledge. Pledge po. Pledge. 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 Pledge, hindi po pledge. Pero, hindi ko alam kung malapit na sa pledge. Pero, ang pang-apat po ay first fruits. First fruits. Montik na. Sayang. May malaking tsakalate pa naman pagbiron. Kaya lang magagalit si Ate Lourdes yung blood sugar nyo. Mababa yung low blood sugar niya. Mababa raw ang low blood sugar ni Meron na po bang nagsabi sa inyo na ang tithes ay yung first?
Hindi po tama yun. Ang tithes is the 10th, hindi siya first. Okay? Pero siguro, first priority. No? Pag nagbigay po tayo ng ika-10 ng ating pong blessing sa Panginoon, like ang income, yung priority natin si God. Pero hindi po siya yung nauuna, kundi priority-wise. Pero ang nauuna po palagi ay ang first fruits. Na pwede ko pong pag-usapan sa inyo ang 4 na ito, pero wala po tayong time. So, kung gusto niyo pong pag-usapan natin ng tithes, offering, alms, at ang pagkakaiba, at paano po tayo binibless at mabibless ng Panginoon, siguro sinasabi niyo, bakit hindi nag-work yung aking pagbibigay kay Lord? Now, yung iba, sasabihin nila, baka mali yung kondisyon ng puso. No? Pero, hindi rin natin maiwasan kung tayo po'y mag-expect. Wala naman siguro mag-expect. For as long as ang nais natin ay tumulong sa church, pero minsan hindi natin ma-separate yun. But anyway, maybe the reason why hindi nag-work yung ating pagbibigay sa Panginoon ay hindi natin alam yung principles behind it. And therefore, kaya ako sineshare, and I believe, with the time given to me, baka yung tithes lang po ang ating mapag-uusapan ngayon. And the reason why I'm discussing this is not only to equip you, to equip us as Christians, but also very much identified tayo when it comes to sacrificial giving, yung collection at pag-iingat ng finances ng Panginoon. Ano po, narinig nyo na po ba na ang tithes ay sa Old Testament lang? Meron na po ba nagsabi nun? Hindi na daw totoo ang tithes. Pwede tayo magbigay, pero yung principle of tithes sa Old Testament lang. Pag sinabi po nilang Old Testament, nakasakot po ito sa mga laws ni Abraham o ni Moses. Law of Moses, nung binigay po ng Panginoon yung 10 Commandments, tapos nagusbong na po ito ng mga 613 commandments or laws, kasama doon yung tithes. Pero hindi na daw tayo sakop ng law dahil sakop na tayo ng grace. Tama po ba, no? Kasi anong ibig sabihin ng law? Yung Old Testament po, ang sakop doon was the law. Law of Moses. Kasi wala pa naman si Jesus Christ nun eh. Pero pagdating po ng New Testament, inabolish na po ang law. Well, actually, hindi naman inabolish yung law, technically speaking, kundi pinulfill na ni Jesus Christ lahat ng law, kaya under grace na daw tayo. Now, ako po naniniwala, and according to the Bible, hindi po na-abolish o naging obsolete ang pagbibigay when it comes to tithes. Dahil yung bago pa man ibigay yung tithes, ay nando na yung principle of giving. In other words, hindi siya sakop ng law. At hindi siya inabolish sa New Testament. At papakita ko po sa inyo, saan siya nakasulat sa New Testament. Now, bago po, bibilisan ko na lang, Mariano, bago po ako pumunta dun sa mga justification at saan nakikita sa New Testament ang pagbibigay, may 50 lang po. Pag pumunta, sino mo nakapunta na sa US?